Prof, sorry po, I just have to ask you this, no? And then, pasintabi lang ako kay Secretary Chu Laurel. Kapag namin nakakapanayam si Ginoong Chu Laurel, kapag narinig natin siya, ang mga taga-DA, para bagang we are into a, ang ating sitwasyon po ay napakaganda na paunlad na po ang ating pagsasaka, particularly po sa Ampalay, ang ating pong, parang ganun po ang kanila pong gusto pong iparating sa mga kababayan natin eh. Pwede niyo ho bang klaruhin lang sa amin kung Una ah, po, ah, kung ah, sila mm, magagalit sa akin saan bang planeta sila galing? Okay? Hindi pa naman nakakarating sa Mars ang mga tao Bakit hindi sila sa bukid pumunta mismo? Okay? At of course, pag pumunta sila sa bukid, hindi ko maintindihan bakit yung mga pumupunta doon, yung gusto nilang marinig, ang pinaparinig sa kanila. Okay? So, yun po. Ang isang malaking problema rin ngayon kasi, yung magsasaka, wala tayong National Farmers Organization na pag nagsabi yon nakakapag-command. Hindi kagaya ng nung nakaraang araw yung sa France, itinambak yung mga truck nila. Okay? Sa mga daan. So nagkaroon na. So dito po I would like to say ma, hindi tama sa lugar, hindi tama dun sa realidad ang mga sinasabi nilang picture. Okay? So simpleng-simple lang naman po. It costs to produce rice as 17 to 18 up to 20 pesos per kilo kung 4 tons per hectare lang ang yield mo. Tapos bibilin nila ng 12 to 15 pesos mga traders. Okay? Bibili nga ng 23 pesos ang NFA pag dry na. Paano magda-dry ang mga farmers? Wala naman silang dryer. opo. Okay? At wala naman silang truck na pang-haul. Okay? So, pag hindi mo na-dry ang palay mo after harvesting ng 2 days, mga ganon, ay mabubulok na yan. Okay? Kaya, wala silang choice kundi pagbili sa presyo ng trader na ang trader naman, siyempre, profit maximization, bibili ng 12 pesos, mga ganon. Okay? Opo. So, yun po ang ano nila. At tingnan nila yung NFP nila, may mga warehouse ba sila. So, nakakasakit ng loob at nakakahiya na hiyain sila na hindi ho tama yung sinasabi nila. In fact nga, mayroon nang umiikot ngayon. Nagiba na raw ang kahulugan ng DA. Hindi na Department of Agriculture. At alam mo ba ninyo kung anong sinasabi nila? Ano po? Ang DA? Di alam ang kahulugan. So, di alam daw ang sitasyon sa bukid. Yan buhang ngayon ang kahulugan ng DA. Opo, sige po. So, nakakalungkot po. At panahon ni BBM, sari-sari, interconnected. Hindi lang ho ang corruption sa DBWH ngayon ang malaking problema natin. Ang malaking problema natin, kasiguruhan sa pagkain. Bakit ang taas-taas ng presyo ng gulay, presyo ng prutas, samantalang kaya naman nating itanim ito. Kaya hong i-address naman sana yan kung nakatuon ang atensyon ng gobyerno. Okay? Opo. Ang sufficient budget ho dapat ng DA according to UNFAO 10% of our national budget. So 10% ng 6.78 billion Trillion. ay dapat trillion, dapat 678 billion. Magkano lang ang budget? It's only 258 billion. It's only 1/3 of the optimum. Okay? Plus, yun na nga, ang budget ho ng DA ay napakababa for the last 10 or 20 years na. Napabayaan ho talaga ang agrikultura. To show you ang budget for agriculture per capita ng Vietnam is $47. Ang Thailand, $45 per capita. Alam mo ninyo kung magkano Pilipinas? Magkano po? It's only $13. So we are way behind. Ang kabilang itong where we are importing ng 4 times ang budget na inallocate para sa agriculture, para sa kanila magsasaka. Sabi ko nga, ang stabilizing price ng Thailand is about 600 billion. India is 1.3 trillion. Okay?
So, yung mga ganun po, talagang napabayaan ang rice farming natin. Okay? Opo, sige po. Napabayaan Opo. ang pagkain ho natin. Napabayaan ang budget natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!